Ayan po mga kabida, isa po magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po maganda pong pag-usapan at reaksyonan po mga kabida. Nagsalita na po ito pong si Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando po mga kabida. Patungkol ho sa jurisdiction po ng International Criminal Court dito ho sa atin sa Pilipinas at kay Senator Bato de la Rosa mga kabida. Mantakin nyo mismo siya. Sinabi po niya mga kabida na walang jurisdiction po ito hong ICC, okay, dito sa Pilipinas and over Bato de la Rosa, mga kabida. Okay? Ito yung laman po ng kanyang dissenting opinion po, doon ho sa TRO na hiniling po mga kabida ni Senator Bato de la Rosa. Alright? Although dinenay po ng majority po ng maestrado po ng Korte Suprema mga kabida, pero ito yung kanyang dissenting opinion. Ibig sabihin po, hindi siya pabor na ibasura yung TRO prayer po mga kabida, In fact, payag po siya, Gusto ko niyang i-grant ito, mga kabida, kay Bato. Okay? Ito, babasahin ko po, mga kabida, ito hong article po ng Newswatch Plus, mga kabida. Alright? ICC has no jurisdiction over De La Rosa's case, mga kabida. Alright? Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando said, the International Criminal Court or ICC has no jurisdiction over Senator Bato de la Rosa's case, citing the Philippines' withdrawal from the Rome Statute in 2019, mga kabida. So, pinanghahawakan po mga kabida, ni Justice Hernando po, ito hong withdrawal po ng Pilipinas mula sa Rome Statute, mga kabida. Kaya ang sabi po niya, wala hong jurisdiction ang ICC over Bato. Wala ngang jurisdiction ang ICC over the Philippines po, mga kabida, kay Bato pa, Alright? In his dissenting opinion, Hernando argued that the ICC investigation and arrest warrant against De La Rosa came after the country's withdrawal from the tribunal had already taken effect, mga kabida. He also maintained that there is no Philippine judicial process authorizing the senator's surrender to the ICC. Alright? Mini-maintain po niya, mga kabida, itong argumento po, mga kabida, na matapos pong tumiwalag ang Pilipinas mula sa membership po, mga kabida, dyan po sa Rome Statute, ilang signatory po, mga kabida, dito ho sa International Criminal Court. Alright? Wala na pong karapatan po ang ICC na manghimasok po, mga kabida, dito ho sa Pilipinas. Although marami pong mga abogado nagsasabi, mga kabida, na meron pa ring jurisdiction ito hong ICC sa Pilipinas, considering yung kanila hong ginawang investigasyon po, mga kabida, ay nung panahon pa po na miyembro po ang Pilipinas. Ang kaso lang po, mga kabida, ginawa po nila yung investigasyon after lumabas po ang Pilipinas sa ICC. Okay? Nangyari po yung official investigation po, mga kabida, ng International Criminal Court noong 2021. 2 years after nag-withdraw po ang Pilipinas bilang miyembro, mga kabida. So, paano yan? Okay? Paano ho magkaroon po, mga kabida, o nagkaroon po ng jurisdiction ang International Criminal Court, Okay? Malinaw po, mga kabida, ito kung sinabi po ni Justice Hernando po dito, that there is no Philippine judicial process authorizing the senators surrender to the ICC. Okay? Kung gagamitin po nila, mga kabida, bilang argumento po, ito hong Republic Act 9851 o ito hong Crimes Against Humanity Act, mga kabida. Alright? Na sinabi po doon na maaari pong isurrender po ng Pilipinas ang isang Pilipino na nagkasala po, mga kabida, at iniimbestigahan po ng isang international tribunal, katulad na lang po ng International Criminal Court. Okay? Pwede yon, mga kabida. Pwede ho nilang ibigay. Pwede ho nilang i-waive yung kanilang jurisdiction dito, mga kabida. Alright? Pero take note of the term may, Ibig sabihin po, optional. Okay? Pwedeng hindi ho ibigay, pwede pong ibigay, mga kabida. Alright? Pero ang nakasa doon, maaari lang po nilang ibigay yung isang Pilipino
na iniimbestigahan po mga kabida sa International Criminal Court kung wala hong kapasidad ang local courts natin dito sa Pilipinas at hindi ho able ang ating justice system, ano, mga kabida, ano po. Diba? Pero able po. Okay? Wala hong inability po mga kabida ang pag-dispense po ng hustisya po, ano, dito sa Pilipinas. Working po mga kabida ang ating mga korte, ano? At wala hong unwillingness po mga kabida ito hong mga judges po natin to try any human rights cases, alright? Kung saan po mga kabida, pwede hong pumasok doon ho sa crimes against humanity po, ano, mga kabida. Diba? Wala malino doon ho sa oral argument po mga kabida, no? Between Senior Associate Justice Marvic Leonin po ng SC, ano? At ito hong si Attorney Santiago, ano, mga kabida. Mismo si Attorney Santiago po ang umamin mga kabida na wala hong inability po, ano, mga kabida, sa parte po ng mga korte po natin dito sa Pilipinas. Wala hong unwillingness, okay, sa parte po ng mga huwes, mga judges, okay, para hindi nila itry ito hong mga kasong human rights violation po mga kabida, ano po. Okay? Dito sa Pilipinas, mga kabida. Diba? So, yun po, no? Kaso lang, dun ho sa botohan po sa Korte Suprema, talo po sila, no? Ito hong grupo po ni Justice Hernando, ano, mga kabida. Kasi 5 lang po sila Samantalang siyam po mga kabida, ito hong bumoto dun ho sa denial sa TRO po ni Bato de la Rosa. Pero hindi ibig sabihin po mga kabida, no, na ibinasura na po yung main petition. Okay? Hindi pa po nadedesisyonan po mga kabida yung main petition at hindi pa po natin alam kung ano po ang desisyon po at standing po ng mga maestrado po dito, ano, mga kabida. Alright? So, since ang sabi po ni Justice Hernando wala hong jurisdiction, okay, ang ICC sa Pilipinas, so ibig sabihin po, walang epekto ang arrest warrant mga kabida na inilabas po ng International Criminal Court. Okay? Laban ho dito kay Bato de la Rosa, no, mga kabida. Diba? Actually, nasasayangan po ako, ano, dito ho sa kaso po ni Digong Kung maaga lang po nag-intervene ito hong Korte Suprema mga kabida, mapigilan sana, ano, yung pagpapadala po mga kabida kay Digong, ano, doon ho sa International Criminal Court. Kaso wala yung ang habeas corpus na petition po, ano, ni Kitty Duterte sa Korte Suprema hanggang ngayon hindi ho inaksyonan, ano, mga kabida. Pero meron ding nagsasabi ng mga abogado kaya daw hindi inaksyonan daw yun, ano, dahil unang-una po moot an academic na po Yan yung punto ko, ano, mga kabida. Kaya naging moot an academic dahil matagal ho magdesisyon ito hong SC. Okay? Kung nagdesisyon na po ito on time, sana hindi ho na ipadala po mga kabida doon ho sa dahig. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Akala ko ba lesson learned po 'yon, ano, mga kabida, pero dito ho sa kaso po ni Bato wala. Hanggang ngayon yung main petition nakabinbin pa rin, ano, mga kabida. All right? So hindi pa po sigurado kung balido ba yung arrest warrant po mga kabida, okay, na inilabas po ng ICC against Bato de la Rosa, ano, mga kabida. Antayin po natin to kasi sabi po ng ilang mga abogado, ilang mga eksperto, okay, malalaman lang po natin mga kabida kung meron bang jurisdiction, may epekto ba ang arrest warrant dito sa Pilipinas kung magdedesisyon na po ito hong Korte Suprema mga kabida doon ho sa main petition po ng kampo po ni Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabida, ano po. Alright? So, malinaw po yung sinabi po ni Justice Hernando po mga kabida, no? Walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, walang jurisdiction po ang ICC over Bato, mga kabida, walang epekto po ang arrest warrant against Bato de la Rosa. Dahil lumabas na po tayo mga kabida bilang miyembro po ng International Criminal Court noon pang 2019, ano, mga kabida. At wala na pong visa kahit anumang desisyon po o order na ipapalabas po ng International Criminal Court dito sa Pilipinas, mga kabida, ano po. Alright? Para po sa inyo opinion at pananaw po, ano yung masasabi ho ninyo dito mga kabida, ano po? Ito hong
dissenting opinion po mga kabida ni Justice Paul Hernando, ano, mga kabida, favoring doon ho sa mga argumento na wala hong jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.